good day everyone. So this recording is about the discussion ng chapter 10 doon po sa book na gagamitin natin, which is about average at saka FIFO costing. So the copy of this lecture po will be provided na lang sa inyo through our Google Classroom. So actually it is in relation pa din doon sa process costing no kay chapter 9. The only difference is that kay chapter 9, sa process costing ay wala pa tayong work in process beginning. So, wala pa tayong natira na hindi natapos from the past period tapos na itutuloy sa current period or sa current na month or year natin. So, dito for chapter 10, magkakaroon na tayo ng work in process beginning. Ibig sabihin, merong natirang items from the past period na hindi natapos. So, since hindi siya natapos, itutuloy siya sa susunod na period. So, magkakaroon tayo ng beginning work in process. So, meron kasi siyang dalawang available na methods, which is yung average method at saka yung FIFO costing. So, ayun yung pag-aaralan natin for this chapter. So, upon the completion of this chapter, you should be able to first discuss the effect of the beginning work in process inventories. So, ano yung kaibahan niya? Ano yung madadagdag na additional consideration na dapat nating isipin or dapat nating gawin once na meron na tayong work in process beginning inventory. Tapos, discuss daw yung differences between the weighted average at saka yung FIFO methods. Kasi base dyan sa dalawang yan, sa weighted average at saka FIFO method, magiging magkaiba din yung EUP or equivalent units of production na makocompute natin, as well as the cost per unit, pati na rin yung mga cost ng mga units completed and transferred, pati yung cost ng work in process ending at yung mga iba pang cost na kinocompute natin. So, depende dyan sa dalawang yan. Then, discuss how to deal with spoiled units in a process cost system. So, actually, si spoiled units naman ay na-take up na rin natin kay chapter 9, no? The only difference here is meron nang work in process beginning. Then, discuss how scrap and waste materials are handled in a process cost system. So, katulad nga nung nabanggit ko kanina, ayan, dyan binabanggit sa first part na yung sa naunang chapter ay wala tayong beginning work in process inventory. So, karaniwan, applicable lang siya para sa mga companies na ngayon pa lang magi-start ng kanilang operations. Kapag kasi kaka-start mo pa lang ng operations, automatically wala ka pang work and process beginning. O kaya applicable din siya sa mga companies na make sure, sinisigurado na at the end of the period, lahat ng pinroseso nila ay matatapos. So sa susunod na period, wala din silang work in process beginning inventory. But in reality talaga, syempre, there are times talaga na hindi natin matatapos yung pinrocess natin. So kung hindi natin siya matatapos, sa susunod na period natin siya itutuloy. So, the existence of beginning work in process inventories creates a problem in process costing because of the following questions that must be considered. So, ito daw yung kailangan nating itanong, kailangan nating i-consider once na meron tayong beginning work in process inventory. First, should a distinction be made between completed units from beginning work in process inventory and completed units from the current period? So, meron daw bang dapat pagkakaiba sa accounting treatment kapag yung units completed and transferred ay galing siya sa beginning work in process inventory or kapag ngayon pa lang siya sinimulan sa current period at ngayon din siya natapos. Kumbaga, started and completed siya within the current period. Yung isa kasi, in-start siya sa past period pa, sa nakaraang period. Tapos ngayon lang siya nakompleto. So, should there be a distinction between the two? Pangalawa, should all units completed during the current period be included at 100% in equivalent production regardless of the stage of completion of beginning work in process inventory? So, ilan daw ba yung magiging EUP nung units completed? Kung 100% daw ba? Kasi sabi nga natin, kapag work in process beginning siya, ibig sabihin meron na siyang process na nagawa, meron ng process na nagawa sa kanya from the past period, I mean.
So, nabigyan na siya most probably ng materials, ng labor, ng overhead from the previous period. So, ngayong current period ba na itutuloy siya, 100% pa din ba yung work done na dapat ibigay sa kanya? Or yung kulang na lang, yung tira na lang? So, that is also a consideration na dapat nating masagot. Then, should the cost of the beginning work in process inventory be added to costs which have been added to production during the current period to arrive at costs added during the period? So, dapat daw ba yung cost ng work in process beginning inventory, i-add mo sa cost ng materials, labor, and overhead na dadagdag during the current period? O dapat isa-separate mo siya? So, ayan tatlong tanong na yan, masasagot yan ng FIFO at saka ng weighted average method. So, meron silang difference ng sagot dyan sa tatlong questions na ibinigay po sa atin. So, eto ang kanyang pinaka-overview. Sabi, under the weighted average method, no distinction is made between the completed units from the beginning work in process and the completed units from the current period. So, under ng weighted average method, kumbaga, wala tayong pakialam kung ito bang completed units na to, galing ba siya sa beginning work in process or galing siya doon sa sinimulan ngayong period at natapos ngayong period. Kaya, under the weighted average method, kumbaga, kasama lang si work in process beginning doon sa mga natural na ina-account for natin. Para lang siyang si process costing na itinuro natin sa inyo from the past chapter. Kumbaga, hindi separate yung consideration kay work in process beginning. Para lang din siyang sinimulan within the current period. So, parang inulit mo siya. Yung work in process beginning, inulit mo ulit yung proseso within the current period. Ganon kapag weighted average method. So, kapag ka naman under FIFO method, units in the beginning work in process inventory are reported separately from units of the current period. Kapag FIFO method kasi nga first in, first out, so yung mga work in process beginning, kumbaga sa FIFO method, sila yung naunang pumasok sa proseso. Sila yung naunang simulan. Kaya ang assumption natin, sila din yung mauunang matatapos dapat. Kaya under the FIFO method, si work in process beginning, hiwalay siya dapat kay unit started during the current period. Kasi under the FIFO method, mauunang matapos dapat si work in process beginning inventory. Kumbaga sila yung mauunang makumpleto. Kasi from the previous period pa lang, nasimulan na sila. So, dapat sila din yung maunang matapos. Kasi nga, first in, first out. Pag natapos sila, saka pa lang matatapos yung mga in-start natin or started during the current period. Unlike with the weighted average method. Kay weighted average method, walang ganon. So, wala tayong pakialam kung work in process beginning inventory ba yan. Or simulan mo siya within the current period. Sa weighted average method, lahat sila sabay-sabay matatapos. So, lahat sila sabay-sabay mako-complete. So, walang distinction na dapat maunang matapos si work in process beginning. Kasi beginning siya. Dapat siya yung unang matapos kasi siya yung unang pumasok sa process. Walang ganun kay weighted average method. So, sabay-sabay matatapos lahat ng units completed, whether galing siya sa work in process beginning inventory or galing siya sa sinimulan within the current period. That is under the weighted average method. Kay FIFO method naman, ang assumption niya is yung unang matatapos is yung work in process beginning. Kasi sila yung unang pumasok sa process. So, since from previous period pa lang, pinroseso na natin sila, excuse me, so konti na lang yung materials, labor, or overhead na idadagdag natin, therefore dapat una silang matapos kaysa doon sa mga sinimulan pa lang natin sa current na period. Yan. So, mamaya mas ipapakita pa natin yung difference ng dalawa. So, methods of costing under process costing. So, si FIFO method nga po, ibig sabihin, first in, first out. So, there is an assumed flow of manufacturing operations and as such, it is considered that those units which are first placed into process are presumed to be the first ones completed and those that are first completed are the ones transferred out. So, ayun nga yung pino-point out ko kanina na under the FIFO method, kung sino yung unang nilagay sa process, sila din yung unang matatapos.
And since si work in process beginning nga po, ito lang yung mga natira natin from the previous period, ibig sabihin, from the previous period pa lang, ginawan mo na sila ng process. So, dapat sa current period, sila yung unang matapos. Sila din yung unang matatransfer out. So, FIFO kasi, first in, first out. So, characteristics ng FIFO method, yung work in process beginning in the department will require separate computations for its equivalent production. So, yung units completed and transferred natin, parang meron siyang breakdown. Excuse me, merong manggagaling from the work in process beginning, tapos meron ding manggagaling from the units started and completed during the current period. So, dalawa yung panggagalingan niya. Kasi nga, naka-separate treatment si work in process beginning. So, hiwalay din yung EUP computation niya. Tapos, the unit started, completed, and transferred will have its own computation for the equivalent production. Etong unit started, completed, and transferred, ito yung sinimulan mo during the current period at natapos din, na kompleto din during the current period. Ito kasing sa number 1, kumbaga from the past period mo pa siya sinimulan, tapos ngayon siya matatapos sa current period. So, as in number 2, yung ngayon mo lang sinimulan, tapos ngayon din matatapos. So, magkahiwalay sila ng equivalent units of production na computation. Then, sa average method naman, so under this method, there is no assumed flow of manufacturing operation. Kaya nga under the average method, parang wala tayong pakialam kung sino yung unang matatapos ng process. Hindi natin sinasabi na porket work and process beginning yan, una rin siyang matatapos. Walang ganun under the average method. Sabay-sabay lang sila matatapos. So, it involves the merging of departmental costs by elements of the initial work in process inventory with the cost incurred in the current month and securing a representative average unit cost by dividing the total element of cost by the equivalent production based on the sum of units in the initial work in process inventory and the units placed into production during the period. So, under the average method kasi makikita nyo na yung cost ni work in process beginning, ina-add siya. Pinagsasama siya doon sa cost added during the period or cost added during the month. So, ipagpa-plus mo sila tapos i-divide mo sila sa EUP para makuha mo yung pinaka-average cost. Kumbaga, pinagsasama yung cost nung nakaraang period at saka yung cost nung ngayong period. Ganon kapag ka-average method. Pag FIFO kasi hindi siya pinagsasama, magkahiwalay sila. Kasi nga, iba yung treatment kay work in process beginning kapag FIFO. So, pag average, lahat ng cost ni work in process beginning, isasama mo siya sa cost ng added during the period. Tapos, kukunin mo yung pinaka-average unit cost nila. So, mapapakita naman natin yun kapag nag-illustration tayo. And then, in the computation of the equivalent production, the stage of completion of the work in process beginning is ignored and the total units completed and transferred during the period is considered to have 100% completion. So, under the average method, lahat ng units completed and transferred mo, 100% complete lang lahat. Excuse me, kumbaga wala siyang breakdown. Dito kasi kay FIFO, 'di ba? Sabi natin parang may breakdown yung units completed and transferred. Merong manggagaling sa work in process beginning, tapos merong manggagaling sa started and completed during the period. Dito kay average, walang ganon. So parang lahat sila, ngayon mo din sinimulan, lahat sila binigyan mo ng 100% ng materials, labor, overhead. Regardless kung gaano nang kakumpleto yung work in process beginning natin. So, parang babalik sila sa umpisa, tapos sabay-sabay din silang matatapos. So, differences between FIFO at saka average. So, FIFO, work done last month on the units in process beginning is considered. So, the work done needed to make the work in process 100% is the work done assigned for the current month. So, sa FIFO, kung ano na lang yung kulang kay work in process beginning, ayun na lang yung ibibigay natin. Say for example, meron na siyang 40% ng materials nung nakaraang period. So may 40% na siya ng materials nung nakaraang period, de 60% na lang ang ibibigay natin sa current period.
Another example, meron na siyang 70% ng labor and overhead na work done nung nakaraang period. So, ilan na lang ang ibibigay natin sa kanya para makumpleto? 30% na lang. So, kumbaga, kung ano na lang yung kulang ni work in process beginning, ayun na lang din yung work done na ibibigay natin sa kanya for the materials, labor, and overhead. So, kung ano na lang yung kulang, kukumpletuhin na lang natin siya para mabuo natin yung 100%. Whereas, kapag ka naman average method tayo, yung work done last month on the units in process beginning is ignored and not considered in the computation of the equivalent production. So, under the average method, parang sisimulan mo pa rin siya sa umpisa. So, kung meron na siyang 40% ng materials from the previous period, under the average method, 100% pa din yung ibibigay mong materials sa current period. So, kung meron na siyang 70% ng work done sa labor and overhead from the previous period, nung nakaraang period, sa current period, 100% pa din ng labor tsaka overhead yung ibibigay mo sa kanya na work done. So, kumbaga, ini-ignore mo no, kung gaano na siyang kakompleto si work in process beginning inventory from the past period. Basta sa current period, 100% pa din ang ibibigay mo sa kanya. Unlike with the FIFO method. Yan. So, binigyan din tayo ng computation dito para sa unit cost. So, sa FIFO daw, yung current period cost, i-divide lang sa EUP nung current work done. Sa average, yung cost ng beginning inventory plus current period cost, tapos i-divide sa equivalent units in beginning inventory plus equivalent units of current work done. So actually, doon sa format na ituturo natin sa inyo, magre-reflect naman iyang mga formula na yan, no? Tapos, computation of the cost of goods transferred out and the cost of ending inventory. So, kumbaga sa cost schedule to, no? Yung cost ng units completed and transferred, tsaka yung cost ng ending inventory. So, using the FIFO, the cost of goods transferred out equals the sum of the following 3 items. So, tatlo ang dapat mong i-consider under the FIFO method. Una, yung cost ng beginning inventory. Kumbaga yung dala-dala niyang halaga ng beginning inventory. Kasi 'di ba siya yung ending inventory nung nakaraang period. So beginning siya ngayong period, yung cost na madadala niya. So i-add natin 'yon. Tapos yung current period cost para ma-complete si beginning inventory. Kasi nga si beginning inventory hindi pa siya kompleto, bibigyan mo pa siya ng work done para sa mga kulang sa kanya. So yung current period cost na magagastos natin for that. Tapos, yung cost ng mga started tsaka completed units. Kumbaga, yung mga sinimulan mo ngayong period at natapos mo din ngayong period. Ganon siya. Sa FIFO naman, yung cost ng ending inventory equals the equivalent units in ending inventory times the unit current cost. So, wala namang pagbabago sa computation ng ending inventory under the FIFO method. Dito lang sa computation ng units completed and transferred. So, later on, papakita din natin yan sa inyo. Under naman ng weighted average method, yung cost of goods transferred out equals the total units transferred out times the weighted average unit cost. So, yung parang normal lang din na tinuro natin sa inyo sa process costing. Kung ilan yung nakumpleto, multiply mo lang doon sa total weighted average unit cost. Same as with sa computation ng ending work in process inventory. So, kung ilan yung units sa ending inventory, multiply mo lang doon sa weighted average unit cost nila. Yan. So, binigyan tayo ng mga steps pero daanin na lang natin sa illustration yan, no? So, let us have this illustrative problem 1. So, for illustrative problem 1, pinapa-compute lang sa atin yung equivalent units of production based on this following given data. So, i-compute natin siya under the weighted average method at saka under the FIFO method. So, ang details natin, yung units in process beginning, so meron na tayong beginning work in process inventory, no? 40% complete daw siya as to conversion. So, 5,000 units siya.
yung unit started natin is 20,000 units. Kumbaga, ito yung sinimulan mo during the current period. Tapos, out of all of this, yung units completed, yung natapos, is 18,000 units. Tapos, yung work in process ending natin, which is 80% complete as to conversion, 7,000 units. So, yung ilagay na natin or yung gamitin na natin is yung parang, ang tawag dito, actual na siya na cost of production report. So, since wala namang sinabi kung anong department, so we're going to assume that this is the first department, no? So, lagay natin dito si actual. Tapos, lagay din tayo for the materials. Yan, materials. Lagyan natin ng work done at saka ng EUP. So, pati syempre yung labor at saka yung overhead natin. So, si labor saka si overhead. Yan. So, lagay din natin, no, para nga kompleto yung total units to account for. So, dun sa format natin, di ba, nilagyan ko na yon ng work in process beginning. Nilagyan ko na yan ng ganyan, di ba? Kaso nung nakaraan, 0 lang yung nilalagay natin. So, this time, lalagyan na natin siya ng 5,000. Kasi 5,000 yung ating units in process beginning. Tapos, add natin yung units started during the period. So, ang units started during the period natin ay 20,000 units. So, ayan lang naman yung dapat nating i-consider para ma-compute natin yung total units to account for. So, ang total units to account for natin, 5,000 plus 20,000, that is 25,000 units. So, take note no, nasa weighted average method pa lang tayo. So, dito sa weighted average method, walang distinction kung meron bang work in process beginning or wala. So, parang yung normal lang na process costing. Kaya itong units completed na to na 18,000, lahat yan magkakasama lang. So, units completed and transferred. So, 18,000. Isang bagsakan lang siyang ganyan. Wala siyang breakdown. Kasi nga, under the weighted average method, parang dinidisregard natin kung gaano nang kakumpleto yung ating work in process beginning inventory. So, 100% pa din yung work done na ibibigay natin sa kanya for the current period. Tapos, yung ending work in process, 7,000. So, work in process, end. 7,000. Kaya, balance lang yan. Total units accounted for. So, 25,000 din. 18,000 plus 7,000. So, 25,000. So, under ng weighted average method, ulitin ko, itong units completed and transferred as is lang. 100% pa din ang ilalagay mo sa kanya sa lahat. Regardless kung galing siya sa work in process beginning inventory or galing siya sa unit started during the period. So, lahat yan, katulad ng turo natin from the past, 100%. So, dito sa materials, 100%. So, 18,000 ang EUP niya. For the labor and overhead, 100%. So, 18,000 pa din ang EUP niya. Tapos, merong additional information dito. Materials in this department are added 100% at the beginning of the process. So, yung work in process ending natin, 80% complete as to conversion. Dito yon sa labor and overhead, 80% complete siya. So, compute natin. Kuha lang tayong calculator. So, 7,000 na actual units times 80%, that is 5,600. Since nga sabi, yung materials are added at the beginning of the process, so sa simula ng proseso ina-add yung materials, ibig sabihin si work in process ending, kahit na hindi siya natapos dahil 80% complete lang siya, meron pa rin siyang 100% ng materials. Bakit meron pa rin siyang 100% ng materials? Because materials are added at the beginning of the process. So kung 80% complete siya, ibig sabihin dumaan siya sa simula ng proseso. At sa simula na yon, nabigyan siya ng 100% ng materials. So lagay din natin dyan 7,000. Tapos add na natin yan to compute for the EUP. So for the materials, ang EUP natin 18,000 plus 7,000, that is
still 25,000. Ang labor and overhead, 18,000 plus 5,600, that is 23,600. Ayan. So, ayan na yung EUP. Ang EUP natin for the materials ay 25,000. Ang EUP natin for the labor and overhead is 23,600. So, what if? What if tayo ay naka FIFO method naman po? So, kopyahin ko na lang dito, no? Tapos, palitan natin. Lagay natin ay naka FIFO method tayo. So, kung tayo ay naka FIFO method, so ganyan pa rin naman yung itsura ng ating format. Meron lang tayong additional na ilalagay dito. Yan. So, for the total units to account for, it would be the same. Parehas pa din siya. Work in process beginning, 5,000. Tapos, units started during the period, 20,000. Kaya yung total units to account for is 25,000. Magkakaroon ng difference pagdating dito sa units completed and transferred. Kasi under the FIFO method, meron tayong assumption na si work in process beginning inventory, since nauna siyang gawan ng process dahil from the past period pa siya nanggaling, inulit lang natin or sinimulan lang ulit natin ngayong period na to, dinagdagan ulit natin siya ng labor and overhead and materials. So, una din siyang matatapos. So, una din dapat matapos si work in process beginning. Tapos, yung matitirang mako-complete, manggagaling na siya sa units started during the period. So, say for example, dito sa ating illustration, ang total ng units completed natin is 18,000. So, 18,000 yung total ng units completed. Kasi itong work in process ending, 7,000 pa din siya eh. So, 18,000 yung total ng units completed and transferred. Dito sa 18,000 na to, maghahati. Merong manggagaling kay units in process beginning, merong manggagaling sa units started. At dito sa dalawang to, syempre, under the FIFO method, first in, first out, si units in process beginning yung unang matatapos. Kaya dito, lalagyan natin from work in process beginning. Kasi ayan yung ina-assume natin na unang matatapos under the FIFO method. Kumbaga, unang matatapos itong 5,000. So, unang matatapos si 5,000. So, yung kulang, di ba, 18,000 yung total ng units completed natin. So, 18,000 yung total na nakompleto. Yung 5,000, kinuha mo sa work in process beginning, ayan. So, ibig sabihin, 13,000 manggagaling dito kay units started. So, lalagay mo from units started during the period. So, yung kulang para mabuo yung 18,000. So, dito si 13,000. Kaya pag pinag-add mo yung dalawang yan, 18,000 pa din siya. Equal pa din siya doon sa units completed. Binigyan mo lang siya ng breakdown. Yung 5,000 galing sa work in process beginning kasi sabi natin siya yung dapat na unang matapos dahil siya yung una nating ginawa ng process. Tapos yung kulang, doon siya sa units started during the period. Ayun, ganun po siya. So, what about naman sa kanilang work done? So, yung mga from work in process beginning, kung ano na lang yung kulang sa kanya, ayun na lang yung ibibigay natin. So, parang iisipin mo, gaano na ba siyang kakumpleto? Ganyan. So, in terms of materials, meron na ba siyang materials? Si work in process beginning. So, take note no, na from past period siya yung ending natin. From past period pa natin siya sinimulan. So, iisipin mo ngayon, nabigyan ba siya ng materials during that time? So, sabi, materials in this department are added 100% at the beginning of the process. So, materials, 100% na bigay sa kanya during the past period. Kasi nung past period pa siya nag-start. Nung past period pa siya dumaan doon sa beginning ng process. So, nung past period pa lang, nabigyan na siya ng 100% ng materials. Kaya ngayong current period, wala ka ng materials na dapat ibigay sa kanya. Bakit wala ka ng materials na dapat ibigay sa kanya? Kasi nga, nabigay mo na yung 100% ng materials from the past period.
from the previous period. Kasi from the previous period pa lang, dumaan na siya sa beginning ng process wherein nabigyan siya ng 100% ng materials. Kaya from the current period, 0% na si work done. Ibig sabihin, wala ka nang dapat pang materials na i-add sa kanya. So, ito pala hindi ko na total, no? 25,000 din yan. Ayun, ganun siya. So, halimbawa ulit, as to labor and overhead, 40% complete daw siya. So, 40% complete na si work in process beginning. Ganyan na siyang kakompleto. Ilan na lang yung kulang para maging 100% complete siya? So, 100% minus mo yung 40% na completion niya, ibig sabihin 60% na lang yung labor and overhead na kailangan nating ibigay sa kanya. Kaya yung labor and overhead dito sa work done natin during the current period would be 60%. Kasi 40% completed na siya, 60% na lang yung kulang niya. Kaya 5,000 times 60%. So 3,000. Nagigets ba? So, di ba kung ano na lang yung kulang kay work in process beginning inventory, ayun na lang din yung work done na dapat nating ibigay for the current period. Kasi nga, first in, first out. Kumbaga, kino-consider natin kung gano'n na siyang kakompleto from the past period. So, kung nabigyan na siya ng 100% ng materials, kasi nga materials are added at the beginning of the process, 0% na siya dito. Kaya, 0 na din yung EUP niya. Sa labor and overhead naman, 40% completed na daw siya. So, 60% na lang yung kulang niya. Kaya, 3,000 na lang yung kanyang EUP. Tapos, yung mga units started during the period, so ngayon mo sinimulan, ngayon mo din natapos. Eto, 100% yan sa lahat. Kasi kung ngayon mo siya sinimulan, ibig sabihin wala pa siyang materials, labor, and overhead. Ngayon, totally, ngayon mo ibibigay sa kanya lahat. Kaya, 100% yan sa lahat. Kaya, 13,000 ng EUP for the materials, 13,000 din ang EUP for the labor and overhead. So, work in process ending, walang difference kung paano mong ina-account for sa weighted average, ganun din kay FIFO method. Kaya si work in process ending, since materials are added 100% at the beginning of the process, dumaan siya sa beginning, ibig sabihin 100% ang nabigay mong materials. So, that is 7,000. For the labor and overhead, 80% complete. So, 80% ang ibibigay mo ngayong period. Kaya ito ay 5,600 pa din. So, walang pagbabago. Di ba ganyan din naman kay weighted average? Ayan din yung work in process ending sa FIFO, ganun din si work in process ending. So, kung ano yung work done na nabigay sa kanya. Dito kasi sa from work in process beginning, kung ano na lang yung kulang, ayun na lang yung work done na ibibigay mo. So, magkaiba sila, no? Kay work in process beginning, yung kulang sa kanya, ayun na lang si work done. Kay work in process ending, same sa mga nakaraang consideration, kung ano yung actual na na-receive niya during the current period, ayun yung work done natin. So, ang EUP natin for the materials would be 20,000. Ang EUP natin for the labor and overhead, 3,000 plus 13,000 plus 5,600. Ito po, 21,600. So, I do hope no na nagigets natin yung difference. Kapag ka weighted average method, ayan, si units completed and transferred, isa lang, walang breakdown. Wala kang pakialam kung saan siya nanggaling. Kung nanggaling ba siya sa work in process beginning or sa units started during the period. Tapos 100% lang yung work done niya sa lahat. Sa FIFO method, dapat meron ka ng breakdown. Merong manggagaling sa work in process beginning, tapos yung kulang na lang sa kanya, ayun na lang yung work done na ilalagay mo para makompleto siya. Kasi, di ba, parang tinitake into consideration natin kung gaano na siyang kakompleto, ano na lang yung kulang sa kanya. Tapos, sa unit started during the period, eto yung ngayon mo sinimulan, ngayon din natapos. Kaya lahat sila, 100%. Sa work in process ending, there is no change whether anong method pa ang ginagamit natin. Ayan. So, ganun po. Para sa consideration ng computation ng equivalent units of production natin. So, para mas maintindihan, let us also do illustrative problem 2. So, illustrative problem 2.
Under the illustrative problem 2, binigyan na tayo ng mga cost, no? Ganyan. So, the following information relates to the operations of LMN Company for the month of August 2022. So, ito yung units natin. Meron tayong in process, August 1. So, August 1, beginning ng month. Kaya ito yung beginning work in process natin, which is 40% complete. So, 40% complete na siya, 1,000 units. Received from Department 1 is 8,000 units. Completed and transferred natin is 8,200. Tapos yung in process, August 31, ayan yung ending, 20% complete. So, received from Department 1, we are going to assume that this is already Department 2. So, Department 2 na siya. Then, yung cost, meron tayong in process 8.1. Ito yung beginning. 8.1, ibig sabihin August 1, no? So, ito yung mga cost na meron siya. Tapos, yung cost added during August or cost added during the month, ito naman yon. So, itong in process 8.1, cost ng work in process beginning inventory. Etong cost ng August, cost added during the month. Tapos, materials in this department are added 100% at the beginning of the process. So, sa simula pa lang ng proseso, naglalagay na tayo ng 100% ng materials. So, gagawin natin siya under the average method at saka sa FIFO method. So, dito natin i-place. So, start tayo with the, lagay ko muna pala, illustrative problem 2. Yan. Tapos, start tayo with the weighted average method. So, syempre, since cost of production report ang gagawin natin, kailangan pa din natin ng heading. So, ang pangalan ng company natin ay LMN. So, lagay natin dito, LMN Company. Tapos, tayo ay tayo ay gumagawa ng cost of production report. Yan. So, cost of production report. Ito ay for the month of August 2022. Gitna ko lang, no? Tapos, katulad kanina, ay lagyan ko pala kung anong department. Kasi nga pala, tayo ay naka-Department 2. So, paano ko uling nasabing Department 2? Kasi sabi, received from Department 1. So, ibig sabihin, Department 2 na tayo. So, lagyan din natin dito yung mga format natin. We have the actual. Tapos, since nga tayo ay nasa Department 2, dapat meron tayong from preceding department. From preceding department. Dep na lang, no? Tapos, yung work done at saka yung EUP. So, bold ko lang to. Then, gagawan din natin para sa materials. Then, para sa conversion cost. So, conversion cost yung binigay sa atin, no? Magkasama si labor tsaka si overhead. Hindi siya pinaghiwalay. Yan. So, ayan yung pinaka-format natin. Tapos, kunin natin yung data. Sabi, work in process beginning, yung August 1, 1,000 units. So, lagay natin dito. Lakihan ko lang ng konti. Yan. So, work in process beginning, 1,000. Yung kanyang actual. Tapos, received from Department 1 or units received from the preceding department is 8,000 units. So, add natin si units received from Department 1 or units received from the preceding department, 8,000 units. So, ayan lang naman yung kailangan nating i-consider. Total na natin. Ito si total units to account for. So, ang total units to account for, 1,000 plus 8,000. That is 9,000 units. So, take note, no, tayo ay naka-weighted average method muna. So, sa weighted average method, wala pa tayong pakialam kung saan kukuhanin yung units completed and transferred. So, for our units completed and transferred, that is 8,200 units. So, lagay natin units completed and
transferred. So, wala pa tayong pakialam, no? Isang buo pa yan, 8,200 units. Tapos, in process, August 31, work in process ending, 800 units. So, work in process ending, 800 units. So, ito naman yung ating total units. Ano ba yan? Total units accounted for. So, pag pinag-plus mo yan, 8,200 plus 800, that is still 9,000. So, balance naman yung total units to account for and total units accounted for. So, kunin na natin yung mga work done nila from preceding department, materials, tapos sa conversion cost. So, dito sa units completed and transferred, just like nung napag-usapan natin from the past, dapat dito ay 100% tayo sa lahat. So, 100% tayo sa lahat. Kasi nga, under the weighted average method, wala tayong pakialam kung gaano na siya kakompleto. So, 100% tayo for all. Kaya, ayan, 100% ka dito. So, that is 8,200 na EUP, 100% sa materials, so 8,200 then 100% sa conversion cost, so that is also 8,200. So, for the work in process ending naman, check natin kung ano ba ang work done na natanggap niya. So, dito sa from preceding department, sabi nga natin, hindi naman yan makakarating sa Department 1 kung hindi yan nanggaling sa Department 2. Baligtad. Hindi yan makakarating sa Department 2 kung hindi yan natapos sa Department 1. So, ibig sabihin, sa Department 1, it is also 100% work done. So, 800. Tapos, as to materials, balikan natin ang information. Materials in this department are added 100% at the beginning of the process. So, yung materials daw ay ina-add 100% at the beginning of the process. So, si work in process ending kasi 20% complete lang siya as to conversion. So, lagay na natin dyan sa conversion. 20% complete siya. So, kahit hindi siya natapos, since 100% ng materials are added at the beginning of the process, ibig sabihin na bigyan pa rin siya ng 100% ng materials. So, 100% pa din yung materials na naibigay po sa kanya. So, lagay natin dito 100%. Bakit? Kasi 100% ng materials are added at the beginning of the process. So, 800 din dito. Para sa conversion cost, ang EUP niya, 800 times 20%. So, 160. So, 160. Then, plus lang natin yan para makuha natin si work done. Si EUP natin from preceding department, 82 plus 800, that is 9,000. Sa materials, 8,200 plus 800, that is also 9,000. Tapos sa conversion cost, 8,200 plus 160, that is 8,360. So, 8,360. Ayan. Then, double roll na natin silang lahat. So, double rule, si total units to account for and total units accounted for, tsaka yung mga EUP natin. Di ko pala nalagyan dito. Lagyan natin ng quantity schedule. So, tapos na tayo kay quantity schedule. Sunod na tayo kay cost schedule. So, cost schedule naman tayo. Cost schedule. So, sa cost schedule, katulad lang din last time. So, since nasa Department 2 na tayo, no? So, lalagyan natin dito from PD na lang, no? From preceding department. Tapos, materials at saka conversion cost. Si conversion cost, magkasama na yung labor saka overhead. Kaya, hindi na natin siya paghihiwalayan. Tapos, yung kanyang total. So, ayusin ko lang ang format din nito. So, under the weighted average method, so take note to, no? Under the weighted average method, yung cost ng work in process beginning, dapat ma-add natin sa cost ng added during the month.
So, yung cost ng work in process beginning, i-add mo sa cost added during the month. So, magkakaroon ka ng ganito. Work in process beginning, di ba dati 0 lang yung nilalagay natin dyan. Add natin yung cost added during the month. So, pag-isahin na lang natin yung from preceding department tsaka yung cost added during the month. Kumbaga, isang linya na lang siya, no? Nung nakaraan kasi parang pinaghiwalay natin siya. So, katulad nito, in process 8.1, ito si work in process beginning. So, meron siyang cost from preceding department na 13,500. So, lagay natin dito sa beginning, no? Sa beginning work in process. Kasi dito tayo kumukuha ng data sa column niya. Cost from preceding department, 13,500. So, ipe-place natin dito, 13,500. Materials, 9,000. So, dito siya, materials, 9,000. Conversion cost, 5,036. So, 5,036. Tapos, kukunin mo ngayon yung kanyang total. So, hindi pala siya naka-total dito. So, plus mo lang yan, tatlong yan. 13,500 plus 9,000 plus 5,036. Ang kanyang total ito sa sum, makitingnan na lang po, 27,536. So, 27,536. Tapos, cost added during the month. So, dito naman siya manggagaling sa cost ng August. So, ulitin ko, wag na nating ihiwalay si cost from preceding department. Isama na lang din natin siya sa cost added during the month para wala nang space na matitira, no? So, that is 81,000 para sa cost from preceding department. So, 81,000. Materials, 72,000. So, 72,000. Conversion cost, 83,580. So, 83,580. So, ito ay ipa-plus lang din natin. So, plus mo yan, 81,000 plus 72,000 plus 83,580. This is the sum, 236,580. So, 236,580. Then, total natin sila. Ito yung total cost to account for. So, plus mo yan. 13,500 plus 81,000. Ito yung sum na sa gilid po. 94,500. So, 94,500. Materials, 9,000 plus 72,000. Ito naman siya, 81,000. Then, conversion cost, 5,036 plus 83,580. Ito naman siya, 88,616. So, 88,616. Then, for the total, 27,536 plus 236,580. Ito po. So, hindi ko na kinakalkyo, no? Ayan naman yung sum. 264,116. So, 264,116. Then, divide lang din ulit natin by EUP. So, yung EUP niya, kukunin lang din natin doon sa taas. Katulad ng process natin last time. So, ito yung EUP ng from preceding department. That is 9,000. EUP ng materials is also 9,000. EUP ng conversion cost is 8,360. So, lagay ko lang dito, 9,000 para sa from preceding department, 9,000 sa materials, 8,360 para sa conversion cost. So, divide natin yan para makuha natin yung total unit cost. So, divide natin, 94,500 divided by 9,000, that is 1050. So, 1050 tayo para sa from preceding department. Sa materials, 81,000 divided by 9,000, 9 pesos naman tayo para sa materials. Sa conversion cost, 88,616 divided by 8,360, 10.6 or 10.60 pesos. Yan. Then, add lang din natin yan tatlo. So, 1050 plus 9 plus 1060. So, 1050 plus 9 plus 1060. So, 30.10. 30.10 po yung total unit cost natin.
So, total unit cost or total cost per unit. Total cost per unit nga ang ilagay ko. Total cost per unit. Ayan. So, double roll natin. Double roll yan, pati ito, no, si total cost to account for. Double roll din natin siya. Ayun, ganun lang naman. Tapos, dito tayo sa cost ng units completed and transferred. So, units completed and transferred muna. Units completed and transferred. Si units completed and transferred, isa lang siya kasi nasa weighted average method tayo, no? Kaya wala pa siyang breakdown. So, ito lang siya. 8,200, which is 100% complete sa lahat. Kaya katulad dati, kung 100% complete siya sa lahat, multiply na lang natin siya sa total unit cost. Kaya 8,200, multiply mo sa total unit cost na 3.10. So, 8,200 units, multiply mo sa 30.10. So, multiply na natin yan. 8,200 times 30.10. That is 246,820. So, 246,820. Yan. Ganunin ko lang, no? 246,820. Tapos, yung work in process, ending na. So, si work in process ending, bibigyan ulit natin ng breakdown. So, ito yung mga EUP ni work in process ending. So, 800 siya from preceding department, 800 sa materials, 160 sa conversion cost. So, i-multiply mo lang yan sa mga unit cost. Ito naman yung mga unit cost nila. So, lagay natin, parang yung ginagawa lang natin from last time, from preceding department. So, 800 units, multiply natin sa unit cost ng from preceding department na 1050. Sa materials, 800 units din ang EUP ni work in process ending, multiply sa unit cost na 9 pesos. Tapos, sa conversion cost, 160 units lang. Ang EUP niya, multiply sa unit cost ng conversion cost na 10.60. Yan. So, balikan nyo na lang yung details, no, doon sa taas. So, from preceding department, 800 times 1050, that is 8,400. So, sulat natin, 8,400. For the materials, 800 times 9 pesos, that is 7,200. For the conversion cost, 160 times 10.60, that is 1,696. 1,696. Yan. Tapos, total lang natin. So, total natin to, ito yung halaga ng work in process ending. So, that is 17,296. So, 17,296. Double check ko lang. Yan. Tapos, add natin yung halaga ng work in process ending at saka ng units completed and transferred. So, ito yung ating total cost accounted for. So, plus mo to, 246,820 plus 17,296, balanse naman. Ito yung sum, 264,116. So, balanse naman po tayo. So, double roll na natin yan. Ayun, ganun lang naman siya. So, kung bibigyan natin siya ng journal entry, say for example, i-require tayo na mag-journal entry sa kanya. So, ang journal entry number 1 natin is yung pagbibigay sa atin ng from Department 1. So, dapat magde-debit tayo ng work in process, Department 2, kasi mapupunta siya kay Department 2. Tapos, mawawala siya kay Department 1. Kaya, credit natin si work in process, Department 1. So, kung magkano, no, yung from preceding department. Ang from preceding department na cost natin, dapat dito, sa cost during the month, 81,000. So, 81,000. Lagay ko pala, journal entries.
Tapos, syempre yung mga cost added during the month. Ang cost added during the month, ito, materials at saka conversion cost. Etong conversion cost kasi walang breakdown, no? Labor yan, tsaka overhead. So, pwedeng galing siya sa payroll o kaya galing siya sa factory overhead applied. Hindi natin alam kung ano yung breakdown. So, parehas na lang natin ilagay. Pero kung ibibigay yung breakdown, mas mainam sana. So, materials is 72,000, conversion cost is 83,580. So, ayun yung journal entry number 2 natin. Isang journal entry na lang. So, lahat yon ilalagay natin kay work in process, department 2. Mamaya na yung total. So, credit tayo ng materials. Ang materials na added natin during the month ay 72,000. So, credit natin yon 72,000. Tapos, credit din tayo ng payroll para sa labor o kaya ay factory overhead applied para doon sa factory overhead. Kasi conversion cost na yung binigay sa atin eh. 'Di ba pag sinabing conversion cost, magkasamang labor and overhead na yon. So, ito naman is 83,580. So, 83,580. So, a-add lang natin to para makuha natin magkano yung i-debit sa work in process department 2. So, that is 155,580. So, 155,580. So, assuming that this is the last department, so kung last department na to, etong halaga ng units completed and transferred na 246,820 sa finished goods na siya mapupunta. If this is the last department. So, debit tayo ng finished goods. 246,820. Yung halaga ng units completed and transferred. Tapos, credit ng work in process, department 2. So, mawawala na siya sa work in process ni department 2 dahil siya ay nakompleto na. 246,820. Ayun, ganun siya under the weighted average method. So, ito yung halaga ng units completed and transferred. Ito naman yung halaga ng work in process ending. So, kung gagawa ka ng T account, merong matitirang 17,296 doon sa work in process ng Department 2 if you're going to make a T account. So, that's it for the weighted average method. So, next, gawin naman natin si FIFO method. So, kokopyahin ko na lang to, no? Dahil parehas lang naman yan. Ayan, hanggang dito lang ang kokopyahin ko. So, lalagay natin ay FIFO method. So, kinopya ko na lang kasi same lang naman sila halos. Meron lang magiging magkaibang treatment at yung magkaiba na yon doon sa units completed. So, same data, LMN Company, cost of production report for the month of August 2022, nasa Department 2 pa din tayo. Tapos, ang work in process beginning natin is still 1,000 units. Units received from Department 1 ay still 8,000 units. Yan. Tapos, dito na tayo magkakaroon ng pagkakaiba. So, buburahin ko na lang muna to, no? Si work in process ending, katulad nung nabanggit ko kanina, wala naman pong changes dyan. Kung paano mo siya itrato under the weighted average method, you will do or you will also consider the same thing under the FIFO method. Kaya si work in process beginning, si work in process ending, 100% pa din siya as to from preceding department. And at the same time, 100% sa materials because materials are added 100% at the beginning of the process and 20% completed pa din siya as to conversion. So, kung paano mong inanalyze, paano mong kinonsider yung nasa weighted average method, you will just do the same thing under the FIFO method. So, the difference lies in the units completed and transferred. Kasi sa units completed and transferred, meron tayong manggagaling from work in process beginning. Tapos, meron ding manggagaling sa from units started during the period.
So, dalawa na ang panggagalingan niya, no? Yung work in process beginning, nasabi natin, under the FIFO methods, siya din yung dapat unang matapos. Tapos, yung unit started during the period. So, let us check the data. So, ang total ng units completed natin is 8,200 units. So, kaya nga kay weighted average, itong buong 8,200, 100% complete yan sa lahat. But under the FIFO method, ay ang 8,200 units na yan, meron siyang panggagalingan. So, sa 8,200 units na nakompleto, 1,000 manggagaling sa work in process beginning. Kasi ang assumption nga natin, since work in process beginning yan, from the past period pa yan nagawa ng proseso, dapat siya din yung unang makumpleto. So, 1,000 units manggagaling kay work in process beginning. So, 1,000. Kasi paghihiwalayin mo yan, 'di ba? Dahil sabi nga natin, dapat unang matapos ito, si work in process beginning. So, ibig sabihin, ilan na lang yung matitira para makuha doon sa unit started. So, kung 8,200 yung total units completed natin, so 8,200 yung total units completed, 1,000 kukunin mo sa work in process beginning kasi ang assumption sila ang unang matatapos, ibig sabihin 7,200 yung manggagaling sa units started or sa units received from Department 1. So 7,200 sa kanya. Units receive na lang ang ilalagay ko dito dahil nga pala tayo ay nasa Department 2 na. So, 7,200 sa kanya. Kaya pag pinag-plus mo to, 1,000 tsaka 7,200, 8,200 pa rin naman. Equal pa din naman siya dito sa completed and transferred na 8,200. Nagkaroon ka lang ng breakdown. 1,000 galing sa work in process beginning, tapos yung tira galing doon sa na-receive mo during the month from Department 1. Yan. Tapos ngayon, sa pagbibigay ng work done, i-assess natin kung ilan na lang ang kulang sa kanya. So, ilan na lang ang kulang sa kanya, ayun na lang yung ibibigay natin. So, si from work in process beginning, so from work in process beginning, i-assess natin gaano na ba siyang kakumpleto. Pag nasagot mo gaano na siyang kakumpleto, ano na lang ang kulang sa kanya. So, si work in process beginning po from preceding department, since last period, nabigay na yan sa kanya. Kasi hindi naman siya magiging, or hindi naman siya makakarating sa Department 2 kung hindi siya natapos sa Department 1. Kaso, yung dinaanan niya sa Department 1, last period pa yon. Kasi siya yung work in process ending mo last period. Dumaan siya sa Department 1, kaya siya nakarating dito kay Department 2. So, ibig sabihin, from past period pa lang, kompleto na siya sa from preceding department. Ang ina-account mo kasi ngayon work done niya sa current period. Work done niya for August 2022. So, ano ba yung month bago August? July. So, itong work in process beginning, July pa lang, dumaan na siya kay Department 1. July pa lang, dumaan na siya kay preceding department. So, for August, hindi na siya kailangan pang dumaan ulit kay Department 1. Kaya, dito, 0 na yung work done mo. Kasi sabi natin, di ba, kung ano na lang yung kulang, ayun na lang yung ibibigay mo sa kanya. From July, dumaan na siya sa Department 1. So, sa August, wala na tayong ibibigay sa kanya from preceding department. Ulitin ko, ang kailangan mo, work done during August. Next, materials. Materials in this department are added 100% at the beginning of the process. So, 100% at the beginning of the process. Kailan ulit siya nag-start? Noong July pa. So, noong July, nabigyan na siya ng materials. Kaya ngayong August, 100% na yung materials na nabigay sa kanya noong July. Kaya ngayong August, wala ka na ding materials na ibibigay sa kanya. So, 0 na din yung equivalent units of production natin for the materials. Ulitin ko, bakit po? Kasi July pa lang, nabigay na yon sa kanya. Ang kailangan mo, work done ngayong August. So, ngayong August, since 100% na siya sa materials, wala ka ng materials na ibibigay sa kanya. For the conversion, it is 40% complete.
So, 40% complete na siya noong July pa lang, July 31. Kaya nga August 1, naging beginning inventory siya eh. So, lagi niyong tatandaan yun, no? Yung ending noong July 31, beginning ng August 1. So, 40% complete na siya. So, ilan na lang yung kailangan niya sa August? So, 100% minus 40%, 60% na lang. So, ibig sabihin, for August, 60% na lang yung work done na ilalagay natin for conversion. Kaya yung actual niya na 1,000, multiply mo lang sa 60% na work done. Kasi ang kailangan natin, yung kulang. Ang kailangan natin is ilan yung gagawin for the current period. So, that is 600 units for the EUP. So, ganun siya, no, kapag from work in process beginning. Dapat maisip mo, gaano na ba siyang kakompleto from the past period? Ano na lang yung kulang sa kanya ngayon? Ganun po. So, wag basta-basta maglalagay ha, dapat isipin mong mabuti. Kasi pag nagkamali ka kay EUP, automatic yan, sunod-sunod na yung mga pagkakamali mo. Tapos, dito naman, sa from units received during the period, since ngayong period lang siya natanggap, from Department 1, at ngayong period din siya in-start, ngayong period din siya na kompleto, 100% din yan sa lahat. So, 100% sa lahat, 7,200 from preceding department, 7,200 sa materials, at 7,200 kay conversion cost. Hindi ko pala na bago yung mga total. Hindi ko pala nabura, yung mga total niyan. Ayun, ganun po siya. So, ulitin ko, kay work in process beginning, so units completed and transferred coming from the work in process beginning, ano na lang yung kulang sa kanya. Yung kulang, ayun na lang yung work done na ibibigay mo. So, halimbawa sa materials, since meron na siyang 100% ng materials nung nakaraang period pa lang, noong July, dahil nga nag-start na siya ng process noong July pa lang, natira lang siya, hindi lang siya natapos. So, for August, hindi mo na siya kailangan dagdagan pa ng materials kasi nabigyan na siya ng 100% ng materials noong July pa lang. So, pag work in process beginning, kung ano na lang yung kulang, ayun na lang yung ibibigay mo. Dito sa units received during the period, 100% yan sa lahat. Tapos sa work in process ending, kung paano natin siyang inaral, inanalyze, kahit ng chapter 9, same process. Kung ano yung actual na nabigay sa kanya during the period, then that should be the work done that you should consider. So, ang EUP natin from preceding department, 0 plus 7,200 plus 800, this would be 8,000 units. Materials natin, 7,200 plus 800, 8,000 units then. Conversion, 600 plus 72 plus 160, 7,960. Ayun, ganun po siya. So, ayun yung difference nila sa computation ng equivalent unit of production. Another difference between weighted average and FIFO method dito sa cost schedule, sa computation ng ating unit cost. So, sa computation po ng unit cost. So, under ng FIFO, si work in process beginning, hindi natin siya ina-add dito sa cost added during the month. So, hindi mo siya ina-add sa cost added during the month. Ano lang siya, ma'am? Paano lang siya? Buburahin mo na siya dito. Yan. So, buburahin mo siya dyan, diretso mo na lang siyang ilalagay sa total. So, buburahin mo, no? 0, 0, 0 ang ilalagay mo dyan. O kaya, blankohin mo na lang talaga. Tapos, diretso mo siyang i-add sa total. Kaya, dito, kapag kinompute mo, si total cost to account for, 81,000 pa din from preceding department, 72,000 sa materials, and 83,580 sa conversion. So, ulitin ko, under the FIFO method, si work in process beginning, diretso mo lang siya sa total. Kasi di ba kay weighted average, ayan, balikan natin. Sana yon. Si weighted average, ayan po si weighted average. Ayan siya. Weighted average. Dito, yung work in process beginning, iisa-isahin mo, tapos lalagay mo sa total. So, since inisa-isa mo siya, ma-add din siya dito sa total cost to account for. Magiging 13,500 plus 81,000. Kaya FIFO method, since naka-separate nga po siya,
So, since naka-separate siya, dito ka na lang agad sa total. Blankohin mo na to, wag mo siyang lalagyan. Kaya, yung from preceding department, 81,000 lang, materials, 72,000 lang, conversion cost, 83,580. Pero yung total cost to account for, since si work in process beginning, nilagay mo pa rin naman sa total, ito pa rin dalawa yung i-add mo. 264,116 pa din siya. Kumbaga, etong tatlo, sila lang yung hindi madadagdagan. Kasi nga, si work in process beginning, diretso mo na siya sa total ilalagay. Kasi separately accounted for po siya. Tapos, divide mo lang din by the EUP. So, ang EUP ni from preceding department ay, eto, 8,000, materials 8,000, conversion cost 7,960. So, 8,000, 7,960. So, divide lang natin yan. Ang cost per unit ng from preceding department, 81,000 divided by 8,000, that is 10.125. So, ayusin ko lang ang format nito. 10.125. Si materials, 72,000 divided by 8,000. Ay, mali. 72,000 divided by 8,000, 9 pesos si materials. Si conversion cost, 83,580 divided by 7,960, 1050. So, 1050. Tapos, add natin. 10.125 from preceding department plus 9 pesos from materials plus 1050 doon kay conversion cost. Ang total cost per unit is 29.625. So, ayusin ko lang din para mag 3 decimal places tayo. 29.625. So, that is the total cost per unit. So, ulitin ko, no, si work in process, ang gagawin mo sa kanya sa total na lang siya. Hindi mo na siya iisa-isahin dito, kaya hindi siya ma-add dito sa pinang-divide natin kay equivalent units of production. Tapos, another difference sa computation ng ating cost ng units completed and transferred. So, lagay natin dito units completed and transferred. So, sa units completed and transferred, since di ba dalawa ang pinanggalingan niya, meron tayong galing sa from work in process beginning, tapos meron din tayong galing sa units started during the month. So, dito muna tayo sa from work in process beginning. Si from work in process beginning, kukunin lang natin yung cost last month niya, tapos yung cost added, cost added this month. So, lalagay natin, cost last month. Cost last month, ito yung cost last month niya, 27,536. So, 27,536. Kaya nga, hindi mo na siya inisa-isa kasi separate yung treatment niya. Ito yan, dito mo siya ilalagay. Cost last month, 27,536. Yan. Tapos, yung mga cost added during the month. So, cost added during the month. Si cost added during the month, meron siyang mga panggagalingan. So, kukuha ka lang sa kanyang EUP. Ayan. So, si cost added during the month, meron siyang from preceding department, meron siyang from materials, tapos meron siyang from conversion cost. So, 0 naman kasi sa from preceding department ang kanyang EUP, 0 din naman sa materials. Sa conversion cost, 600. So, kahit 0, lagay ko pa din, no, para in case na magkakaroon, matatandaan nyo na dapat siyang i-consider. So, ang meron lang tayo sa conversion cost, 600. Kasi sa from preceding department tsaka materials, they are both 0. So, karaniwan naman,
excuse me, karaniwan naman sa from preceding department, 0 palagi, no? Kasi hindi naman sila makakarating talaga sa department 2 kung hindi sila natapos sa department 1 from the last period. Etong si materials, siya yung possible na magkaroon ng work done. Kapag hindi pa siya nabigyan ng work done from the past period or kapag kulang pa yung work done sa materials for the past period. Pero si from preceding department, kalimitan ay 0 talaga siya. So, si materials at saka si conversion cost na lang yung ilalagay ko. Kasi si materials, possible magkaroon yan. So, si materials, 0 naman siya, 0 unit. Multiply natin sa cost per unit na 9 pesos. Baka kasi magkaroon, no? Kaya nilagay ko. Ito yung cost per unit niya, 9 pesos. Tapos, si conversion. Si conversion cost, 600 units. Yung EUP, multiply natin sa 1050. So, ito yung unit cost kasi ni conversion, 1050. So, double check lang. Ito si work in process beginning, yung EUP niya. Si from preceding department, hindi ko na nilagay kasi kalimitan, 0 po talaga yan. Si materials, nilagay ko kasi possible na magkaroon ng work done at EUP dyan. Si conversion cost, 600. So, mumultiply mo lang yan sa kanilang mga unit cost. So, materials, 0 yan. Pinlace lang natin kasi baka magkaroon. Conversion cost, 600 times 1050 na unit cost. So, this is 6,300. So, i-add natin yan. Ibig sabihin, ito yung halaga ng nakumpleto na galing sa work in process beginning. 27,536 plus 6,300. So, that is 33,836. Ito yung sum, no? 33,836. Tapos, syempre, meron pa tayong manggagaling sa from units received during the period. Si from units received during the period, ito siya. From units received during the period, which is 7,200 ang kanyang EUP sa lahat. Kasi 100% yung work done niya sa lahat. So, pwedeng isahan na lang din natin yan, no? So, 7,200 multiply mo sa total unit cost na 29.625. So, lagay ko na lang dito. 7,200 units times unit cost na 29.625. So, 72 times 29.625. So, that is 213,300. So, ipagpa-plus mo yan ngayon. So, plus mo yan. Etong galing sa work in process beginning at saka yung galing sa units received during the period. Yung sum nila, ayan yung halaga, total na halaga ng units completed and transferred. So, ang total na halaga ng units completed and transferred, ito, 247,136. So, 247,136. Ayan siya, 247,136. Tapos, work in process, ending naman tayo. So, kay work in process ending, same pa din naman siya. Meron tayong from preceding department, from PD, from preceding department. Tapos, kunin natin. Ayan, tandaan na lang natin, no, yung mga EUP niya. Sana yun? Ayan, work in process ending. 800 from preceding department. 800 din siya sa materials. Sa conversion cost, 160. So, ito yun. 800, 800, 160. Mumultiply lang dito sa mga na-compute nating unit cost. So, from preceding department, 800 units, no? Tapos, multiply natin sa 10.125. Then, materials, 800 units din. Ang EUP, pakibalikan na lang, no? Tapos, 9 pesos ang unit cost. Yung conversion naman, 160. Tama ba? 160 units. Multiply natin sa 1050 na unit cost nung conversion. So, ito yung mga unit cost po nila. Ayan. Tapos, ito naman yung mga EUP nila. So, tama. 800, 800, tapos 160. So, multiply na natin.
From preceding department, 800 times 10.125, that is 8,100. So, 8,100. Materials, 800 times 9, that is 7,200 naman. Then, conversion cost, 160 times 1050. So, that is 1,680. 1,680. So, plus lang natin yan. Ito na yung halaga ng work in process ending. 8,100 plus 72 plus 1,680. Ang total cost niya ay 16,980. So, 16,980. Then, total natin yan dalawa to get the total cost accounted for. So, pag plus mo to, ito yung halaga nung units completed and transferred, 247,136. At saka yung cost ng work in process ending, 16,980. Ang sum, 264,116. So, 264,116. So, balanse pa din naman tayo doon sa total cost to account for. Kasi ito ang ating total cost to account for. 264,116. Then, if we're going to prepare the journal entries, journal entries. So, katulad kanina, yung pagkaka-transfer muna from Department 1 to Department 2. So, debit tayo, work in process, Department 2. Kung magkano yung cost na natanggap natin from Department 1, that is 81,000 pesos. So, ito yun, 81,000. Yung cost from preceding department dito sa August during the month. So, that is 81,000. Tapos, credit natin kung saan siya nanggaling kay Department 1. Work in process, Department 1. Sugo na pala dito. Kasya naman pala. 81,000. Tapos, another journal entry, yung pagdadagdag ng cost during the period, ito, yung 72,000 na materials, saka 83,580 na conversion cost. So, katulad kanina, dito sa conversion cost, hindi natin sure magkano yung galing sa labor, tapos yung galing sa factory overhead. So, pagsamahin na lang din natin sa isang journal entry. So, lahat yon mapupunta kay work in process, department 2. So, magbibigay tayo ng materials. Magkano ang materials natin? 72,000. So, 72,000. Tapos, magbibigay din tayo ng payroll para sa labor. Tapos, factory overhead applied para doon sa factory overhead. Kasi nga, pinagsamang conversion cost. 83,580. 83,580. So, total lang natin yan, 155,580. So, actually, itong first two journal entries, same lang siya kay weighted average. So, kung titingnan mo si weighted average, ayan, same lang si 1 at saka si 2. So, ang magbabago kay 3. Kasi bago na yung halaga ng units completed and transferred. So, debit ng finished goods, tapos credit ng work in process, department 2. So, magkano? Ito. Si 27,136. So, 27,136. 247 pala. 247,136. So, doon sa nasa libro, hindi yata siya nabago, no? Siname pa rin niya doon sa journal entry ng weighted average method. So, mali yun. Ito yung tama. 247,136 na. Yung dadali natin sa finished goods dahil ayun na yung halaga ng units completed and transferred based on our computation. So, that's it.
'Di ba? Medyo mahaba lang pero kere naman. Parang nadagdagan lang yung mga naituro natin from chapter 9. So, ulitin ko, nasa taas, ayan po si weighted average, tapos ito po si FIFO. Yung difference lang talaga nila, yung treatment ng work in process beginning inventory. Kasi kay weighted average, yan, kay weighted average, wala siyang difference sa treatment. Kumbaga, kasama talaga siya sa units completed and transferred. Whereas for FIFO method, pinaghihiwalay na sila. Meron ng galing kay work in process beginning, tapos merong galing sa sinimulan during the current period. For the reason na under the FIFO method, merong flow ng production. So, dapat first in, first out. Kaya ang assumption, si work in process beginning yung unang matatapos. At kung ilan na lang yung kulang sa kanya, ayun na lang yung ibibigay natin na work done. Tapos yung matitira sa units received or units started during the period. So, yung mga susunod na illustration po will be discussed by tomorrow during our face-to-face meetings. If you have questions, then you can ask it tomorrow during our discussion. So, that's it. Thank you and God bless.